Pinopreso po ng pamahalaan ang agad na pagpapauwi dito po sa puganting si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos po itong mahuli sa German border at ibalik sa Prague, Czech Republic. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga big fish sa nabunyag na anomalya sa flood control project sa bansa. Maliban pa sa kinaharap nitong kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa 289.4 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Hinamo naman ng Malacanang si Ko na patunayan yung kanyang mga mabigat na alegasyon laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, tiniyak ng pamahalaan na ginagawa nila ang lahat para maiuwi sa bansa sa lalong madaling panahon si dating Congressman Zaldico. Ngayong arestado na, titiyakin ng gobyerno na maiuwi agad sa bansa ang pugante na si dating Congressman Zaldico. Si Ko ang dating chairman ng House Committee on Appropriations at sinasabing utak umano sa likod ng maanomalyang flood control anomaly. Una rito, kagabi sa kanyang social media page, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naharang si Ko sa border ng Germany matapos tumawid sa Czech Republic. Pero dahil walang kaukulang mga dokumento, hindi umano ito pinapasok at itinurn over siya sa mga otoridad. Sa ngayon, nakadetene umano si Ko sa Prague at hawak na ng Czech authorities. Matatandaan kinansila ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Ko. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa Czech government para maiuwi na sa lalong madaling panahon ang dating mambabatas. Si Ko ay meron na ring kaso sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 289.4 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ngayong inaasahan ng pag-uwi sa bansa ni Ko, ang hamon ng Malacanang, sabihin nito lahat ng nalalaman sa flood control anomaly. Kung handa ba siya na sabihin kung sino, hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa inilabas na video noon ni Ko, idinadawit niya ang Malacanang. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanomalyang flood control projects. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Ali, sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng abutin ng 1 hanggang 3 linggo bago maiuwi sa bansa si Zaldico. O posible pa itong matagalan, depende sa magiging pakipag-usap nila sa Czech Republic. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Mads, ang Pilipinas at ang Czech Republic ay walang extradition treaty. Tama ba? Yes, tama ka dyan, Ali. So ang proseso para mapauwi itong si Zaldico ay through deportation. Unahin ko muna, tanungin sa iyo yung status ng humihingi tayo ng red notice mula sa Interpol, hindi ba? Yun ay hindi pa natin nakukuha, no? Kaya tayo ay deportation request. Yun ang ating magiging pamamaraan para siya ay mapauwi. Yes, Ali, tama ka dyan. Wala pa ring update patungkol doon sa hinihiling na red notice. Kaya wala pang mga nagiging pagkilos yung gobyerno laban kay Zaldico. Yung patungkol dito sa deportation, mukhang yan na nga lang talaga yung nakikitang paraan ng gobyerno para maibalik siya dito sa bansa. At ang magiging grounds for deportation para siya ipabalikin dito ay? Yun ay dahil sa pagiging undocumented niya, wala na kasi siyang dokumento dahil nakansila na yung kanyang passport at paglabag niya sa immigration law. Yan yung ilan sa mga tinitignan nila na paraan or grounds para mapabilis yung pagpapauwi dito kay Zaldico. Oo, ayon sa post, no, kung hindi ako nagkakamali, sa social media post ng mismong Pangulo, nung kanyang inanunsyo yung pagkakaaresto ni Zaldico sa German border, hindi ba? Si Zaldico was trying to cross into Germany, no, sa German border from the Czech Republic, at dun nga dahil sa improper documentation, wala siyang mga papeles, kaya siya ay parang unwanted alien yan, di ba? Illegal, kaya siya ay binalik at nasa kustudiya na ng Czech authorities. Pero hindi ba, naaalala mo, mismong si DILG Secretary John Vic Remulla ang nagbalita noon na merong hawak na Portuguese passport.
itong si Zaldico. Obtained through, dahil siya ay nakakuha ng golden visa via investment. Yun ang napabalita noon, hindi ba? Yes, sama ka dyan, Ali. Kaya lang nung ang lumalabas, nung siya ay nahuli, mukhang hindi niya yata dala. Yun ay batay na rin sa impormasyon mula sa DILG. Hindi niya dala yung kanyang Portuguese passport. Okay, so ngayon, ang sinasabi, ano ang time frame ng Pilipinas para siya ay siya ay mapauwi dito sa atin? Magtatagal ba yan? Kasi pwedeng hamunin yan ni Zaldico, hindi ba? Itong deportation proceedings niya ay maaring maging dahilan ng kumbaga pagkaantala ng pagpapauwi sa dito, or may posibilidad din ba na siya he will seek asylum doon naman sa Czech Republic? Tama ka dyan, Ali. Yun din yung pananaw ng ilang mga political analyst na isa sa mga pwedeng gawin ni Zaldico para maharang yung pagpapauwi sa kanya dito sa Pilipinas. Yun ay ang humingi ng asylum doon sa Czech Republic. Ang timeline ng DILG, sinasabi nila, pinakamabilis 1 linggo, pero posible raw ito ay abutin ng 3 linggo o kaya naman ay buwan. Depende sa pakikipag-usap sa mga otoridad doon sa Czech Republic. So titingnan pa nila, yung DFA daw kasi yung pangunahing ahensya ng gobyerno na nakikipag-ugnayan doon. Pero confident naman sila na magiging smooth yung pakikipag-usap nila sapagkat maganda rin naman daw yung relasyon ng Pilipinas doon. Okay, bilang panghuling katanungan, Mads, para lang sa ating kaalaman, and para lang ma-remind tayo, ang Sandigan Bayan ay nag-issue na, ilan na, several arrest warrants na ang na-issue ng Sandigan Bayan laban kay Zaldico at I think mga 17 iba pa. For graft and malversation, siya ay talagang Yes. pugante, fugitive from the law, itong si Zaldico. Yes, tama ka dyan, Ali, sapagkat naharap siya doon sa kaso kaugnay nung anomalya dahil sa substandard na proyekto doon sa Nauhan sa Oriental Mindoro. PS lang, PS, pahabol, forgot something, Mads. Yung ipaalala mo nga sa amin yung video, nako, yung laman ng video at yung kanyang mabibigat na aligasyon, binanggit kanina ni Nina, yung mga mabibigat na aligasyon na binitaw ni Zaldico laban mismo sa Pangulo. Hindi ba na, ano ba siya, na tumanggap din ba ng komisyon o siya ang nag-utos nitong budget insertions? Ano ba yung mga aligasyon ni Zaldico na kailangang umuwi siya sa Pilipinas para patunayan niya kung ano yung mga kanyang mga aligasyon laban sa mismong Pangulo? Yes, Ali, yung pinakamabigat na nabanggit nitong sa si Zaldico doon sa kanyang mga video, yung aligasyon niya na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tumanggap umano ng 25 billion pesos na kickback mula sa budget insertion sa 2025 budget na sinasabing i-deliver umano sa bahay ng Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali, parang ang binabanggit na lugar doon ay Paway na sinasabi ng Malacanang na walang bahay ang Pangulo doon sa lugar na iyon sapagkat hindi doon nakatayo yung kanilang bahay. So isa yan sa mga nabanggit ni Zaldico at ang sabi nga ng Malacanang, ang gusto rin nila sabihin ni Zaldico lahat ng kanyang mga nalalaman. So antabayanan natin kung ano talaga yung mangyari sapagkat excited ang lahat na maibalik na sa bansa itong si Zaldico. Okay, tayo ay talagang kabang-abang ang mga susunod na mga pangyayari. Maraming salamat. Madeline Villar Moratillo nag-uulat live.